Kailangan mo malaman ng totoo. Anong totoo pa bang kulang? Hindi pa ba sapat na buong buhay ko? Akala ko si Marco ang ama ng anak ko? Hindi siya. Alam ko na yan! Ang gusto kong malaman, sino? Angela, Sabihin mo! yung gabing umalis ka rito, matapos kayong magkasagutan ni Sylvia. Lasing ka noon, Angela. Naaalala ko. Umiiyak ka ng umiiyak sa labas ng bar na pinagtatrabahuhan ko. Nagulat din ako kung paano mo ko natagpuan. Kinuwento mo na ginawa mo ang lahat malaman lang kung nasan ako. Paulit-ulit mong sinasabing pakiramdam mo mawawala sa'yo si Sylvia. Tama na. Dumating ako noon kasama Na sabi! ko si Ruben. Sino si Ruben? Ang kinakasama ko noon. Maraming salamat, Angela, sa napaka-heartfelt at kakaibang kwento mo. Marami akong feels habang binabasa ko yung kwento mo at syempre habang naririnig ko nung sinasabuhay ng mga dramatista natin yung story mo, nakikita ko yung struggle mo. And I acknowledge your pain, your suffering, yung pinagdaanan mo. Nakikita ko lahat yon. Nakikita ko rin kung paano ka bumangon at pilit na bumabangon. Kasi gano'n naman talaga mga kamorkada, no? Ang healing or ang pagbabago or pagbangon, hindi siya one time lang, no? Hindi lang siya isang beses mo gagawin. Araw-araw haharapin mo yan. Haharapin mo yung paghilom ng sugat sa puso mo, yung mga pinagdaanan mo. Every day you have to face what's in front of you and you take it step by step. Sana, tulad nga nung sabi mo sa letter mo, Angela, meron kang nakausap na therapist at maganda to mga kamorkada, no, na meron tayong mahahanap kung meron tayong napagdaanan na mabigat katulad nito. Meron tayong masasandalan na makikinig sa atin na hindi lang kaibigan, hindi lang kabarkada, kundi someone to counsel us, professional help, o siguro sa simbahan nyo, kung meron man kayong confession o pastor na makikinig sa inyo, kung ano man yun, ano. Kasi iba rin yung merong outside intervention na talagang pwede kang tulungan. Isang professional therapist na pwede kang gabayan, na i-process mo yung mga napagdaanan mo, yung mga emosyon mo. Siguro para sa ating lahat, no, I just want to leave it with this statement. Lahat tayo merong pinagdadaanan. Lahat tayo merong mga pinagdaanan noon. Maaaring para sa atin napakaliit, pero pala sa iba, wow, ang bigat niyang pinagdaanan mo. Maaaring ngayon hindi natin alam na kinaya pala natin. We should always learn that every day is a new day. Every minute counts. Bawat hakbang, importante yan. Hindi man siya masusolusyonan ng isang iglap, but little actions count towards healing and towards better goals. Diba? Gustong-gusto ko yan kasi marami nagsasabi, sige na, move on na, bilisan mo na. Hindi ka naman makaka-move on ng ganun-ganun lang, diba? These things take time. Tulad nga ng sabi ni Angela. Marami kasi siyang hurt, marami siyang trauma. Dumating na nga sa point na kinalimutan niya yung mga bagay na nagawa niya dahil sa guilt. Marami siyang blinak out sa memory niya. And nakukonsume din siya nung guilt. Yung talagang napaka-guilty niya sa mga ginawa niya doon sa, kumbaga, nanay-nanayan niya. Sa parang totoo na nga niyang nanay, si Mama Sylvia. At dahil doon, parang araw-araw napakabigat. Yung dalhin mo yung ganung kalaking guilt, mahirap yun. But, dahil nagkapatawaran sila, nag-usap sila, I always believe, kapag bumagsak ka, there's nowhere else to go but up. 'Di ba? Kapag nadapa ka, alang naman habang buhay, nakahiga ka lang doon. Tatayo at tatayo ka pa rin. Maaaring hindi yung pagtayo mo agad-agad. Yung lakad mo hindi ganun kabilis. Maaaring dahan-dahan, babangon ka. Dahan-dahan yung paglalakad mo, one step in front of the other. And that's okay. Okay lang yun. Ang importante, nagdesisyon kang bumangon ka,
at kinakaya mo kahit paunti-unti. And of course, with the help of people around you. Hindi kasi madaling gawin to mag-isa. Unang-una, kailangan may forgiveness ka sa sarili mo, sa puso mo, sa mga nagawa mo, papatawarin mo rin yung sarili mo. But at the same time, kailangan matuto ka rin to lean on people around you who can help you grow. At yung mga taong nakapaligid sa'yo, ito dapat yung mga taong talagang magtutulak sa'yong mapunta ang buhay mo sa isang napakagandang sitwasyon. These are not people who will bring you down. Because people who will bring you down, katulad let's say for example sa kwento ni Angela, si Marco, kahit sabihin mong at one point minahal niya si Marco, isa rin tong dahilan kung bakit nagkagulo-gulo yung buhay niya. And sometimes it's okay when they move on, mas maganda na yun. Kasi pampabigat yun sa buhay eh. At ngayon, na silang dalawa ni Mama Sylvia nagsasama na may forgiveness sa puso nila at araw-araw sinusubukan nilang pagandahin pa ang kanilang pamilya. Napaka-inspiring nito kasi kahit gaano pa kabigat ang naging kasalanan nyo sa isa't isa, kung magdidesisyon kayong harapin ito na may pagmamahal at tunay na pagpapatawad, maganda ang magiging kinabukasan nyo. So thank you so much, Angela. Just take it day by day, as I say, minute per minute. And your story surely will inspire those who are listening to us, yung mga nakikinig sa amin, na marami ring pinagdadaanan at maaaring galit sa kanilang mga sarili. Forgive yourself first, and then learn to pick up the pieces step by step. Maraming salamat sa inyong lahat at maraming salamat sa ating Dear MOR team. Napakahusay na naman ang acting nyo, ibang klase, ang galing. Na isabuhay nyo na naman ang isang napakagandang kwento para sa ating writer na talagang ginawa niya ng napakagandang drama retelling ang story ni Angela. Salamat. At sa inyo, syempre, sa inyong walang sawang pagtangkilik sa amin. Oh my gosh, please keep listening because we'll keep giving you the stories that will really touch your heart. Sa muli, ito si Miss M. I'll be waiting for you sa susunod nating kwento dito sa Dear MOR.